Kung kayo po, kay ma'am, parehong sumagot, mag-a-advise kay Romualdez ng kung ano iboboto mo, what would you advise him? Hindi ako mag-a-advise, conflict of interest. Automatic. Ako ang advice ko sa kanya, bumoto ka na wag i-impeach si Sara Duterte. Kasi nakita mo naman yung mga evidence na present. At alam niya, nung impeachment 1 pa lang, kung ano ang kagaguhan ang ginawa nila to get that done. So, if you want to unburden, which he perfectly did when he did that public announcement, he can very well redefine himself by showing up on Monday and voting. And Para may future pa siya. Kanina, pagka bumoto siya, may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag siya abstain? Ano ang dating sa inyo? Mahirap po ang abstain kasi bilang rin yan against. Ang importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So Ma'am Malu, ibig bang sabihin nun kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang... Well, yeah, name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there eh. At ang last line niya, kung ako ay masisira, not the exact word. Yeah, if I will go down, it will not just be me. I will not be alone. Oo. So, that is a threat. In politics, that is a signal to those listening na ingat kayo sa akin. So, sir, kung nakikinig ka, alam ko minsan hindi mo naman gusto ang SMNI, Hindi ka rin naman nila gusto. sila yan ha. Pero nakabantay. Pumunta kayo sa Lunes, pakita nyo leadership nyo, galing naman kayo dun sa institusyon na yon, ayusin nyo yung first impeachment na maling-mali, alam nyo kung paano nagsimula ang pagsira kay Vice Presidente Duterte. At yan ay nagmula sa House of Representatives ng 2023. So, kung gusto nyong maayos ito, at pagod na ang taong bayan, kasi hindi namin maintindihan, sino ba talaga sa inyong mastermind? No? Do it within the institution. Do it with your colleagues. Let's have that, bloodbath in the House. It's about time. Kasi kung hindi niyo yan sasagutin, abay magkakaroon na tayo ng SONA. Sasabihin na naman ho nyo, may flood control, umuulan na ho yun. Paano kami? Kami yung kinakalimutan nyo, yung taong bayan. So, ako, I appeal to your love of country. I know that is a hard word for you. That's also a hard word for me to say. But I appeal to your decency. I know that is hard for me to say. But please show up and tell the public where you are in this issue. Tapos Boss Martin, kung ako na lang kaya Teka, nito. boss. Mensahe ka rin. Mensahe ka. Guest yarn. Kalahin namin yan. Walang yan eh. Di ba, Boss Martin, alam ko yung takam ng mga waray eh. Boss Martin, kung nakanito, pag-usapan natin. Ulitin mo. Pumunta. Nakanito, sa SMNI. Anong walay? SMNI. Kung may challenge na naman kayo, last week ang challenge nyo si Yusek, ngayon naman si Di Speaker. sumagot kami. Para matapos na. Martin, pumunta ka na para sumama ka na sa amin. Pero tama si Ma'am Malu dun kasi nilaglag na rin naman siya eh. Kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung Nag-aaway sila hold talaga. departure order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagdududa eh na baka naman palabas lang yan. Oo, kasi ulam ni steak pa din yung ulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. Alam mo, nagsimula tayo, may binitawan akong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay Speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na headline ka, may reputation damage ka. How do you react? Within 24 hours, you need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Ako, makinig ka dyan. Pero ito, matanong ko. So, yung naratibo na... Kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So, yung naratibo, ang tumutulak nito si Bongbong. Ang nasa likod nito. Ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo.
Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ho pumipirma ng budget yung dalawang congressman. Ang pumipirma ho ng budget ang presidente. Tsaka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, ang SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So, siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero Isa pwede yan, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si BBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi, parang pag executive, marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Posible. Imposible hindi. yun. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, dun pa lang sa pag-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive and then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check, titingnan nila may pera ba para dito. Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So, imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi pumirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Kong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandama na walang pirma ni BBM. So naayon po ba yun sa batas? Nangyari din po kasi ito nung unang-unang skandalo nila sa Asukal. Di ba? May pirma din yung presidente, Andun pa ako nun. pero sinasabi niya na hindi daw siya ang nag-authorize. Andun pa ako nun. Hindi. Yung sugar board, ina-allow ng President mag-delegate nung approval to the sugar board. At nagagawa na din daw yon. Unfortunately, dito sa instance na yon na sinasabi ninyo, ipinirma siya imbis na for the President. Or for the President pala, pero walang explicit instructions yung Pangulo. Or at least dininay niya. Much later, 3 months later, nagbago siya ng isip. Tapos sabi niya, okay na yan, after investigation. So hindi tayo sure kung anong nangyari doon. But the President will know. So dito, in the case of DBM, the President will know kasi magre-report ka pa rin. So may regular reporting yan. Kung inalaw ni Pangulo, hindi niya pwedeng i-claim na, nag-release ang DBM ng wala akong alam. Yung wala akong alam is not a defense pagdating sa ganun. Kasi doon pa lang nire-review din niya kung ano yung mga projects ang priorities. Pwede nga siyang magtanggal Pwede niyang i-override yung decision ng secretary. Sinungaling talaga yung BFF ni Prof. Malu. Sabi ko sa'yo, huwag kayong maniwala doon. Sinungaling talaga Fake yun? peddler talaga. Tapos may campaign sila ng fake news, no? Oo. Sa SONA, usapang SONA, papalapit na yung SONA. Sa tingin ninyo, meron bang may deliver o magkakasona ba o meron ba silang mga proyekto, accomplishments? Sa tingin ko, sa pagbubukas ng third regular session, pinakamaiksing SONA sa history ng Pilipinas ang mangyayari. Kasi wala kang achievement na mapapakita. Walang infrastructure project. Wala. Alam mo kaya, ang ekonomiya natin ganito, there is a term na pump priming the economy. It's usually government doing that. Kaso, dahil wala kang pondo at nawala, saan ka kukuha ngayon ng pondo na ituloy ang mga proyekto? Baka walang SONA kasi walang pondo. Ay, meron naman daw yung tawiran. Yung sa Kamuning. Oo, yun. Bago sila Mamalaki nila yun Yung flagship project. Hindi, ako ang tingin ko, kung totoo yung kinakasuhan si Martin Romualdez, binibilang ko yung araw baka by the time mag-SONA, may probable cause na dapat siya. Kung totoo. May At kung papakulong. totoong nag-aaway sila. Kasi umaandar yung kaso Yun ang hindi masyadong na-highlight. Lumalabas naman sa balita. Pero ang daming nangyayari na hindi siya masyadong napapansin. Pero nagre-report, nagpo-press con si Alam mo, OMB Boying. Ang katawa-tawa lang dyan sa kasong yan, pag binasa nyo yung 61 pages, yung Brave 18, ganawang evidence. Ginawa silang witness. At yung lahat ng videos ni Saldico, ginawa rin. So, kung si Ombudsman ang tingin, totoo yung mga sinabi nito, bakit sa Senado, Blue Ribbon, hindi mapatawag? Ma'am, anong basa niyo kay Lacson? Diretsuhan. Girl boy? Girl boy. Hindi yun. Ito dapat na magbasa dun Mamaya Makasama naman ka. ako. Wag mo na. Anong basa niyo sa kanya? Kasi hindi naman siya nabanggit na nakatanggap ng ng maleta. Wala naman sinabi sa kanya yung Hindi rin siya nabanggit ni Saldico. Pero bakit talagang binabaon niya ito ng todo? Sa tingin ko, may instruction sa kanya. Hindi necessarily ang presidente, baka isang higanteng negosyante.
ang dati saludo tayo kay Senator Lacson dahil sa pagiging masinop at maayos sa mga inquiries in aid of legislation. Ang naging problema ko diyan, maganda yung unang privilege speech niya tungkol sa flood control projects, no? In fact, yung isang sinabi niyang probinsya ko, yung Oriental Mindoro. Tapos nagulat na lang ako, nakalimutan niya yun. Kasi sinabi niya, I will go where the evidence leads me. Ilang beses na nag-lead kung kani-kanino, hindi niya tinatawag. Yun ang hindi ko maintindihan at hindi ko rin maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report? Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung committee Ito na. report niya mailabas. So makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-i-influence ng kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late tungkol sa impeachment. Yung Senate President nagsabi ang forthwith ay the following day magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. Yeah. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Yung mga boyfriend. Bakit ganon? So I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there as supposedly a leader. Ma'am, based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakaparke. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, let's see how things will play out dahil seryoso na itong nangyayari sa atin. Imbis na nakafocus tayo sa ekonomiya at hirap ng buhay, lahat tayo nasa politika. Itong pagiging impeachment court ng senador, ng Senado, no? Dapat ba or sa tingin ninyo malaking epekto na hindi abogado yung Senate President na siya yung Nag-aaral naman daw eh. siya yung magsasabi kung Alam niya daw yung yan eh. objection overruled or sustained. I mean, May effect, oo. Oo, nakikita ko. Lalong-lalo na nakita, and hindi ko alam kung ano ang politics ninyo, no? Pero ako nung nakita kong Senate President si Cheese, maganda yung patakbo because ini-explain niya parati ano yung legal basis. Sasabihin niya, ito yung Senate rules, ito yung President, ito yung Supreme Court ruling dyan. So, at saka, mabilis at his fingertips yung pagkakaalam niya sa batas. So, kapag nagde-decide ka, halimbawa, nagde-decide ka, may objections o may mga questions during the trial, Debate. wala kang time magsabi na recess, kakausapin ko muna yung lawyer. So, it will have an effect. Allowed naman ng laptop, di ba? Pwede mag-chat GPT siguro siya. Hindi siguro. Hindi na niya kaya yun, sir. Nag-hallucinate kasi minsan lalo-lalo na pagdating sa cases. Na-check ko na yon yung chat GPT. Minsan, nag-iimbento siya ng kaso. Na-check talaga siya. So, minsan meron sasabihin, alam kong hindi. So, i-check ko somewhere else or sa Supreme Court site kung existent yung case na yon. And siguro sa 10 na research na nagawa ko, that's why I don't use chat GPT, gagamit ako ng iba. Pero sa 10 na legal treatise na pinagawa ko, may mga 4 na sagot na invento yung kaso. So you cannot rely on AI pagdating sa kaso. Besides, kahit makita mo yung decision ng Korte Suprema, you still need to digest that. Ano ba ang context ng desisyon ng Korte Suprema? Bakit ganito yung desisyon? Attorney, yung impeachment court ba, same lang yan ng, yung rules, same lang din ng ordinary court? Hindi. Ang impeachment, parang form ng trial by jury yan. Yung judge, yung presiding judge, siya yung nagde-decide ng matters of law. Ang jury mo, nagde-decide ng matters of fact. So yung decision ng jury is whether or not i-impeach yung impeachable official. So pagka kunwari may objections, it's the job of the presiding judge na mag-determine kung ano yung kasagutan na yon. Although in our case, sinasubject din usually to a vote. Pagka on certain instances, sasabihin ng presiding officer, what is the pleasure of the body? This is what the law says. So, madali. Halimbawa, naalala nyo nun si Enrile, corona impeachment. Mabilis. Kasi alam niya, sasabihin niya. Tapos pagka may nag-i-explain pa or in the middle, kunwari, objectionable yung katanungan, mas bibigay pa niya yung legal basis kung bakit i-overrule yung objection na yun. So, do you think na
maybe in the future, mapalitan na yung batas na ang dapat Senate President ay lawyer? Actually, pwede yan sa internal rules nila eh. So, kumbaga, hindi kasi natin pwedeng diktahan yung magiging decision ng Senate as to who the Senate President is going to be. Nasa nasa saligang batas, so hindi ganun kadali na nagiging Chief Justice lang yung presiding kapag presidente ang ini-impeach. So ako, ideally, pwede sana kung yung Chief Justice sa lahat. So, di ba? It would make more sense. Attorney, ang sinasabi kasi ni narinig ko rin to sa balita, ang sinabi ni Senator Soto, matagal na ako sa Senate eh. So kahit saan ako ilagay dyan, alam ko na yan. Anong masasabi niyo dun sa sinabi niya na yun? So sana pala hindi na ako nag-law school. Enough ba yung crash course? Kasi nagka-crash course daw eh. Enough ba yun para matutunan mo yung or maging eksperto ka sa batas? Eksperto, of course not. Aaralin mo pa rin talaga. Kasi wala namang substitute dun sa 4 na taon. Pero there are things that you can learn naman talaga. Halimbawa, paano magbasa ng kaso, pwede namang ituro yan. Ang worry ko lang is yung, yung counterpart nun, aside from the book learning, is yung experience. So meron ding ganon. So nakikita nga natin dun sa mga presiding officers before, Enrile, Chis Escudero, nakikita mo na almost seamless yung pag gumagawa sila ng desisyon. We're going to have, and si Senator Soto pa naman, may mga controversial siya na decisions minsan. So it might be even more controversial dito sa sa impeachment. Pero what can you say about dun sa sinabi ng Supreme Court about dun sa fourth tweet? Tapos kinontra niya pa. After nun, kinontra niya pa, hindi niya pa tinanggap. That's another thing, 'di ba? Medyo insistent. Sa kanya daw ibang definition. Since, attorney, since hindi, Sino man pasagutin natin tungkol Tungkol saan? Doon sa fourth tweet, ni sariling fourth tweet at niya. one ball, pwede bang galing sa one ball ang Alam mo, napakahirap presiding yan. judge? Kasi wala siyang knowledge of the jurisprudence. Pwede kasing binabasa mo lang, sinasite mo yung artikulo, pero nung nakita natin si JPE sa Chief Justice Corona impeachment, hanggang sa kinaibuturan ng Black's Dictionary. Sasabihin niya yung gano'n, sino daw si Black's Dictionary? O yung hindi lawyer, no? Tapos sasabihin, hindi lang siya skra. Pumupunta siya sa US, pumupunta siya sa Europe. Napakahirap kasi siya yung magro-rule. Hindi naman siya boboto lang kung may tie. So as presiding officer, kung nagkakainitan na yan, paano ka magro-rule? Paano mo sabihin ni Majority Floor Leader, Mr. Presiding Officer, can we have a minute's recess? O upo ka lang doon, hindi ka magkwakuan. Mahirap yun. Mahirap na role yun. Hindi yun role sa... Kasi artista yun. Baka kaya yung role na yun. Kasi hindi mo mai-script yung jurisprudence. Alam mo, di ba may binabasa sila? Scripted na yun eh. Pero para ka mag-roll, ma-force mo ba na ako ang magtatanong? Lalo na kung nakita mo yung prosecutors ng House at may plano silang kumuha ng private prosecutors. Di lalong gugulo. Ang balita ko, i-appoint daw si Senator Pangilinan as parang impeachment manager. Oo. So, ewan ko kung tinanggap Palitan na lang para mas madali. Ma'am, no? Kasi pag impeachment manager ka, ikaw ang everyday magsasalita, short of a spokes, tapos ikaw rin ang mag-explain kay Senate President sa ganito, ganyan. Pero Mahirap. maganda siguro si Yuse Claire na lang kung nilang spokesperson para nababali yung yung mga paliwanag. Sa tingin ko, pag yun ang spokesperson, pagbang pala ng gabel, guilty na si BP. So ito, attorney, medyo delikado pala to kasi hindi lawyer yung ating Senate President. So now, kung halimbawa, nag-convene na, dire-diretso yung impeachment, pwede bang questionin ng Korte Suprema yung proseso or even the result na itong impeachment? So, ang Supreme Court has jurisdiction over matters of grave abuse of discretion. So, pwede kang mag-akyat. Halimbawa, hindi kayo nagkasundo o yung mga senators hindi agree dun sa ruling ng presiding officer, maaaring dalhin yun doon. Kung Senate ang magdadala sa Supreme Court, hindi masyadong issue. Pero kunwari, yung nasa sakdal ang magdala sa Korte Suprema, at ang tinatanong, yung ruling or yung rules, pwedeng sabihin ng Supreme Court na this is an internal matter na sabi ng Constitution solely within the jurisdiction of the Senate. So merong mga ganon na instances. Grabe, delikado sobra, no? Yung gagawin nila. Kasi kung lahat sila na ang mag-i-interpret, sila ng final arbiter sa lahat, di ba? So dindaig pa nila ang Supreme Court tapos ang magdidesisyon si Soto? So, Grabe. sa lang, ang siya yung decision that Pagka say dun sa... nagbaga na,
non-decisive. Ibig sabihin, it will not dispose of the case. Hindi yan yung final verdict. Pero siya yung magde-decide dun sa mga objection. Oh, sa process mismo Oo. nung Pati yung whether or not i-admit ang ebidensya. Pero alam natin, Pwede, di ba, ano? attorney, na this is political in nature. So, dapat matanggap natin na depende ito sa allocables. Sa allocables. Ganyan naman Okay, talaga, kahit sinong iupo mo dyan, as Kasi culturally, walang kulong to eh. No? Perpetual disqualification lang. yung forthwith nga lang, at saka yung inaresto, medyo pinagtatalunan ng ang meaning, di ba? So, again, bottom line, I don't know if you will agree with me, depende sa allocables to. Hindi, at saka mahirap yan sa kanya, lalo na sa social media. Ha? Kasi kung nagkamali siya ng ruling, kung nagkamali siya sa interjection, kung nagkamali siya sa suspension, cruel ang social media. Kasi nakita nila, bakit ito ang presiding officer? Lalo tayong nagkagulo, imbis na lumiwanag. No? yan. So, di ko alam kung paano niya lulusutan yan kahit nag-aral ka at kahit gawin mo 24/7 ang pag-aaral, yung jurisprudence, hindi mo yan nakakabisado. kaya Romualdez, makinig ka sa payo ni Ma'am Malu. Parang nila tayo mapahamak ng tuluyan. Mantakin mo, dinala doon. Kung nagsabi... At saka alam mo, Banat Bay, ang daming pending cases sa Supreme Court. Kaya nga sabi ko, sana magmadali magdesisyon doon sa TRO kasi nakita naman natin ang violation na ginawa ng House sa rules nila. So, kung maglalabas ang Supreme Court ng TRO based doon sa cases pending, magkakaroon na naman tayo ng impasse. Kasi mali yung ginawa. Biro mo kung binilisan mo, nag-trial ka agad, may mga pending pa. Pending si COA, hindi pa naman sila nag-a-appeal. Si AMLAC, mali-mali ang mga transaksyon at ang total. BPI na ang nagsabi na may glitch. Si SALN, sinama nung vice mayor hanggang mayor, ay 20 years, dapat 3 taon lang. Hindi ba maling-mali sa simula? So, kung nakita yan ng Suprema, ng Korte Suprema at nagdesisyon, at least hindi na simulaan yung trial. Hintayin natin madesisyonan ito kasi ako sinasang-ayunan ko si Senator Ping Lacson. Hintayin natin para yung inumpisahan na trial, hindi ba mawala, tapos balik na naman, mawala. Kailangan ng stability ng institutions natin, kaya tayo nagkakagulo eh. Kaya lang ang mga Duterte haters, ang sinasabi, di ba, akala ko ba gustong sagutin? At dapat panagutin si BP Iba Sara. naman yung gusto ni BP Sara, talaga namang gustong managot. Sasagutin niya. Pero sa tamang proseso, kung nakita mo sa House of Representatives, ganito ang ginawa mo. Kung ikaw ini-impeach kasama nung vice mayor ka, hindi ba mali yun? Doon pa lang, 20 years. So 20 years ng SALN, ba't kailangan mo 20 years ng SALN? Vice President siya ng 3 taon lamang. Ba't kailangan mo ang AMLAC ng 20 years? Siyempre, natural, tataas ang sweldo ng vice-presidente, ng vice-mayor, papuntang vice-presidente, doon pa lang. Common sense yon. Kung ikaw sumisweldo ng 20,000, abay, pag vice-president ka, siguro naman sumisweldo ka ng 150, 200, whatever. So talagang may increase. So doon pa lang, doon sa basic framework na yun na 20 years, may mali ka na. Wala pa yung ma'am, yung utang ni Luistro, di umano. Wala pa yun. Wala pa yun. 8 million din. Wala pa nadadagdag. Di, 8 million. Pero hindi nyo ba, ma'am, nakikita na itong kuwari na tuloy yung impeachment sa Senate, ang magbe-benefit nito si BP Sara? Kasi dito lalabas lahat ng kasinungalingan. Because unlike doon sa Kamara, walang cross-examination sa mga witness. Agree ako Nabibigyan doon. nila. Kaya ako pabor na ituloy yung impeachment. Pero hintayin natin itong mga pending sa Supreme Court para hindi sayang yung ginastos sa Senado kung mauudlot dahil may pending. Pwede ba mangyari yan? Pwede ba mangyari yun? Kasi di ba nung nakaraang impeachment sa Senate, parang may motion to dismiss. So ngayon sa kanilang debate, pwede bang may mag-motion Isa yan sa senaryo. Pwede bang may mag-motion na, Na walang wait, hearing? antayin natin yung Yeah. decision muna Yeah. ng Pwede Supreme yan. Court? Pwede rin. Pwede nga sa pagbobotohan nila. Kaya lang forthwith nga eh. Kung siya, isa lang siya. Siyempre, Definition niya forthwith eh. divide the house. Kinabukasan. Diba? Tapos Diyan pagkatapos sila magbobotohan. Diyan magmamatter yung decision ng Supreme Court. Kasi sabi ng Supreme Court, hindi ibig sabihin ng forthwith bukas. It means that the Senate gets to decide what is reasonable. Mas magaling po si Soto sa Kung Supreme sinabi ni Court. Soto, forthwith, At sa saka pang-apat na araw, hindi sa bukas, pang-apat na araw. At saka sinabi ng Supreme Court, sumagot ka doon sa meron, di ba pinasasagot si SP? Yung question Ay, sa niya. contempt niya, Oo. Pinasasagot siya within 10 non-extendable days. Doon sa sinabi niya na contemptuous na utterances niya about the Supreme Court. Let's talk about that. Paano kung na-contempt siya? Ano mangyayari? Ang contempt?
Kasi di ba parang ano yun? Kung contemptuous yung behavior mo, para kang, criminal yun eh. So, pwede kang i-detain, pwede kang i-fine. Kung continuing yung contempt mo, pwede kang i-detain habang contemptuous ka. Pero mo imaginein mo may ganyang ruling, tapos ikaw ang Senate President kasi impeachment. Waiting. Di ba katawa-tawa? Sa pa Hindi yun. ka naniniwala sa Supreme Court. Contemptuous Komedyante nga behavior. eh. Yun ang purpose nun. Kailan po nagsimula yung 10 days na binigay? From receipt. Pag natanggap niya, 10 days. Running na siya ngayon eh. 10 working days. Yeah. Hindi, Baka 10 siya- days. Baka yung forfeit sa kanya, kinabukasan makulong na siya. Sa kanya hindi applicable Alam yung mo, sa forfeit. tingin ko, pag iyon nag-ruling ang Supreme Court, baka magkaroon ng change of leadership. Kasi sasabihin ng mga colleagues, sandali lang, hindi na nga kami masaya dito, kami ang inaapi. Tapos yung institution pa. Oo. Na sinabihan ng Suprema, ng Korte Suprema na sandali lang, mali ang utterances mo. Mas maganda siguro, ma'am, kung magkusa na lang siya para hindi nakakahiya, no? Kusa. 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 Hindi mo Alam mo, kusa yun. yung pagkukusa, sa tingin ko, depende kung hindi niya binibigyan ng konsiderasyon ang nakaupo sa Malacanang. Parang walang, ang politiko, wala niyan. Sa bokabularyo nila yan.